Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Magkomentuhan po tayo mga kababayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, muli po natin komentuhan. Ito po si Atty. Vic mga tambay ay nagpahayag po at binanatan po. Ito pong gobyerno po. Siyempre po sa pangunguna po ni BBM ay sinasabi po ni Atty. Vic na wala kang respeto. Wala kang respeto sa mga Pilipino. At syempre po, at kinundinan niya rin po ang kredibilidad ng ICI mga tambay, lalong-lalo po sa ginagawang investigasyon. Syempre kahit naman po tayong ordinaryong mamamayan, meron din po tayong kundina at napakalaking katanungan. Kung talagang lumalabang ka sa korupsyon, bakit nawawala yung mismo na pinag-uugatan ng korupsyon at kasama sa korupsyon? Katulad po ni Saldico at ni Bonoan, bakit nagkakawala sa Pilipinas? Ano ibig sabihin nun? Kailangan pong pagtakpan at para hindi rin po mabunyag ang katotohanan. Hindi po ba? Lalong-lalo ang mga ulo ay hindi po mabunyag. Pakinggan po natin si Atty. Vic. Si Manny Bonoan, paano mo bubuhay ang investigasyon? Yung mismong kalihim, kung saan nagputukan ito, wala na eh. Si Saldico, wala na eh. Hindi ba kayo nagtataka, hindi lang si Saldico na wala? Pati yung kanya mga air assets nakalabas? Ano ito? Attorney, si Chicky Verhel, ito ngayon na-mention nyo po si Zaldico, no? Pwede po ba siyang pabalikin dito? Pwede po ba siyang, number 1, pabalikin dito? Paano po? Number 2, pwede bang kanselahin na yung passport niya sa puntong ito? Kasi merong mga nagsasabi, wala pa namang kaso. So, paano mo kakanselahin yung passport? Meron din mga nagsasabi na pwede yan, may paraan yan. At kung may paraan, paano po? Nakikita naman ninyo yung galit na ng tao eh. May outrage na eh. Di ba? Uunahin mo pa itong isang taong ito. Ginagawa naman nila yan sa lahat ng mga perceived critic or perceived opposition sa administrasyon kung ano nung pagpapakahirap o shortcut. Bakit ito hindi nila magawa ng paraan? Di ba? Meron naman siya abogado, sinagot naman ng mga abogado niya yan, and hindi rin naman ako ang prosecutor at hindi rin naman lalo ako abogado niya. So I'd rather not deal with those nitty-gritty ng kanyang yung legality at yung kanyang karapatan. But what I'm saying is, bago tayo umabot sa punto na nakalabas si Saldico, bakit nila pinalabas? Ilang beses nating sinasabi, dapat ipatawag niyo sa Senado. Anong sinasabi? We have to accord him interparliamentary courtesy. So sa Pilipino, wala kang respeto. Sa Pilipinong agrabyado, wala kang kortesiya. Yun ang ipaliwanag ninyo. Tama po yun, di ba? Kahit masyado po nila proteksyonan si Saldico at ngayon po si Bonoan ay nawawala na rin po, nakaalis na rin po ng bansa, mga kabayan. Nakita nyo po? Kaya po tama po si Atty. Vic kung yung ginagawa nyo panggigipit sa mga kalaban nyo at tinuturing nyo kalaban sa politika ay lahat po nagagawa nyo ng paraan. Hindi po ba? Kay dating Pangulong Duterte lang, grabe ginawa nyo eh. Kay BP Sara hanggang ngayon. Di ba? Dire-diretso ang paninira at hindi pa namamatay ang impeachment, ibabalik na naman po nila yan. Grabe, di ba? Pagka sila po ang gagamit po, mga tambay, na sinasabing bend the law at break the law, ay napakadali po para sa kanila yan. Pero pagka sa kanila na po, mga tambay, ay hindi po nila magagawa yan. Dahil baka matumbok ang tunay na leader at ulo. Dahil alam naman po natin mga tambay, komento ko po, hindi naman talaga si Saldico ang ulo at hindi rin naman si Bonoan. Hindi po magagawa ni Bonoan yan at hindi rin po magagawa ni Saldico yan kung wala pong ulo. Hindi po ba? Kung walang ulo, sila po yung mga galamay lang umano. Hindi po ba? Kaya nga po yung legalidad na sinasabi. Bakit nyo pinaalis? Di ba? Bakit nyo pinaalis? Pinatatawag sa Senado, ano sinasabi nyo? Meron kayong rules na hindi po pwede dahil merong rules na hindi basta-basta pwede ipatawag ang isang congressman sa Senado, ganun din ang Senado sa Kongreso. Di ba? Pero nasaan ang kahihiyan nyo? Wala kayong hiya. Mga walang hiya kayo sa mga Pilipino. Ganun po lalabas nun eh. Ito pong mga tao na ito, lalo-lalo po ang binagoong Pilipinas,
pagka po talagang nilagyan mo yan ng logic, lalabas po talaga mga walang hiya sa mga Pilipino. Mga walang hiya kayo sa mga Pilipino. Diba? Ang pinag-uusapan po trilyon at daan-daang bilyon ang pinag-uusapan na maanumalyang korupsyon sa mahigit 3 taon. Wala lang. Mabilis nakakalabas ng bansa. Di ba? Tapos ngayon, ituturo nyo ngayon sa investigasyon nyo na dapat kasuhan na si Saldico. Pero wala na sa bansa. At ganun din si Bonoan. Ibang klase. Tapos ngayon, pagka Pangulo nagpahayag, ano sabi ng Pangulo? Kailangan. Kaya nga binuksan yung isumbong mo kay BBM. Magbigay kayo na magbigay ng mga patunay at mga ebidensya para makasuhan natin. Hindi ba mga walang hiya itong mga tao na ito umano? Tayo pa tatawag at tayo pa magbibigay ng ebidensya. Ano ibibigay natin ebidensya? Samantalang ebidensya nasa kanila na. Lagi kong sinasabi, ang ebidensya na ay nasa harapan nyo na. Buksan nyo lang. Di ba? At sino ba pumipirma ng budget ni Bonoan ng DPWH? Hindi po ba? Daan-daang bilyon ang nilalagay mo riyan, pirmado mo. Di ba yan ang matinding ebidensya? Pag binuksan mo, kung saan dinala ni Bonoan yan, yung budget na yan, at saan din dinala ni Speaker Martin Romualdez, ang dating speaker, saan niya pinamudmod ang mga budget, lalong-lalo ang sinasabi ni Congressman Ungab at ni Attorney Vic na 241 billion na naisingit dyan at isang damukal na insertion. Buksan lang ang libro nila. Buksan lang. Di ba? 6 trillion mahigit ang pondo. Di ba? Nitong nakaraan, ito pong taon na ito. Makikita mo na, maitatali mo na yan. Di ba? Madali mo na i-audit. Sino-sino ang nagparte-parte ng pondo na yan. Saan-saan napunta ang proyekto na yan. Kani-kaninong congressman, kani-kaninong senador, at sino-sino ang binigyan ni Bonoan ng mga proyekto ng DPWH. Napakadali. Pero kailangan po nila i-divert. Ano sasabihin? Walang kaso, walang ebidensya. Kaya nga dapat magbigay kayo ng mga ebidensya sa sumbong mo sa Pangulo. Katarantado ang hindot na yan, mga kababayan. Kaya dito po mga tambay, sa sinasabi po ni Atty. Vic, 100% po na niwawalang hiya nila, niwawalang hiya at mga walang respeto ang mga nanunungkulan ngayon. Lalong-lalo ang binagongang Pilipinas umano sa mga Pilipino, mga kababayan. Napakadali nilang magnakaw umano. Pagdating po sa pagnanakaw, napakabilis. Pero pagdating sa hustisya, mga kababayan, gusto nila kalimutan na natin. Yan po ang gusto nilang mangyari. Kalimutan na natin ang ginawa nilang pagnanakaw at wala nang managot. Kung meron man, ay para lang pong Napoles ang mananagot. Wala po ang mga ulo. At pagdating ng lipas ng panahon ay makakalaya na rin po ang mahindot na sinasabing naipakulong nila. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Atty. Vic. Maraming salamat po sa inyo pong pinaglalaban. Nakapangihinayang lang po at hindi po kayo. Sa amin po mga puso ay kayo po isang senador. Kaya nga lang po sa isip po ng COMELEC ay hindi po kayo senador sa COMELEC. Pero sa mga Pilipino, senador po kayo, mga kababayan. Thank you po sa inyo, Atty. Vic. At thank you rin po sa mga nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagsusubscribe. Thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo. At ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa. At syempre po mga kababayan, ang ating pong dasal sa ating bansa na sana po'y mawakasan na po ang kawalanghiyaan at mga kademonyuhan nila at mga pagnanakaw na ginawa nila sa ating bansa at sobrang pamumulitika ay matapos na po ang kanila pong pahirap sa ating bansa. Mga kabayan, sama po natin sa ating mga dasal. At dasal din po natin sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan, ang ating Vice President at dating Pangulong Duterte ay madugtungan din po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis. At ganoon din po ang dasal po natin sa ating mga sarili at sa ating buong sambayanan na tayo po'y maingatan lahat, mga kababayan. Thank you po mga kababayan. Tiis-tiis lang po. At sumama po tayo sa mga rally na binubuo po at malapit na po yan mga kababayan.
ang rally po ng INC at marami pang susunod mga kababayan. Thank you po. Paalam. Bye-bye.